Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 15, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa ating panibagong series ng ating devotion. So, bago natin talakayin yung new series is uli muna nating balikan yung ating naging series netong nakaraan. Ito ang obedience in walk in God's. So yun yung sinasabi dito na tayo maging obedience na kasama or pagpatuloy na lumakad kasama ang Panginoon. Ito yung tinuturuan tayo or kailangan sumunod tayo dun sa ating Panginoon, dun sa kanyang salita at dun sa kanyang mga utos sa atin. So ngayon, ang tatalakayin nating series ngayong natatalakayin natin para sa isang buong linggo ay renewal and transformation in Christ. Yung binabago tayo, nagtatransform tayo doon sa piling ni Christ. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin or paano natin sisimulan? Paano tayo maging ganap na tagapasunod, Kristiyano na yung dating buhay natin hindi tayo sumusunod, is natuto na tayong sumunod at binabago niya tayo para dun sa mas better na tayo na kasama siya. So, ayun, para lumawak yung ating talakayan, dumako tayo sa ating Bible verse. At ang Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi dito, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing on your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will." Sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaya siya'y natubos na kalooban ng Diyos. So, sinasabi dito yung pagbabago or hindi tayo dapat mag-please dun sa sanlibutan or sa mundong to, sa mga flesh, kundi magbago tayo na bukal sa ating isip, na isip natin, sarili natin nasa puso, na susundin natin siya at papatunayan natin siya na sa kanya yung sarili natin sa ating Panginoon, sa kalooban ng Diyos. So para lumako yung ating talakayan, dumako tayo sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching, the mindset of this world is focused on personal pleasure. So yung pag-iisip ng buong ito is nakapokus lang para sa mga sariling kasiyahan. Hindi ito yung parang pang-worthy. Kailangan matuto tayong alisin yung mga comfort natin, yung flesh, at matuto tayong sumunod sa Panginoon, sa kanyang mga utos. So sa number 2, the renew is mindset is focused on God pleasure. So yung panibagong kaisipan ay nakataon dun sa kasiyahan or dun sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sa number 3, renewal on mind lead us to knowing God's will. So yung pagpapanibago ng isip or yung renewal mind is naghahatid sa atin para dun sa pag-alam dun sa kalooban. Ano nga ba yung kalooban ng Diyos para sa atin? So sa application, offer ourselves as a living sacrifice. Yung sarili natin ay i-offer natin sa Panginoon para bilang isang living or buhay na sakripisyo. So sa pangalawa, do not conform to the mindset of this world. Huwag tayo umayon sa comfort zone o dun sa kaisipan or sa mga naisip or mga pleasure, mga flesh dito sa mundong ito, kundi umayon tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Number 3, be transformed by renewal mind. Maging pagbabago sa pamagitan ng pagbabago ng isip, yung sa pag-isip sa Panginoon. So sa ating discussion, why do you have to change our mind by focusing what make me happy or what makes God happy? So sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng Word of God, especially yung kasagutan natin. And ayun lang po para sa araw na to, naway may natutunan tayo, and God bless.